Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Sugatan ang isang binatilyo sa Antipolo matapos pukpukin ng palakol sa ulo. Ang suspect nagtago sa kisame bago maaresto. Paliwanag ng suspect, gumanti lang siya matapos gulpihin. Balita hatid ni EJ Gomez. Sugatan ang 17 anyos na binatilyong ito matapos pukpukin sa ulo ng isang lalaki gamit ang isang palakol. Nangyari ang insidente sa Barangay Mambugan, Antipolo City nitong linggo. Ayon sa biktima, bumibili lang sila ng ulam ng kanyang pinsan nang lapitan sila ng isang lalaki na residente rin sa kanilang lugar. Inakala raw nilang kakausapin lang sila pero bigla raw silang tinutukan ng patalim. Tinanong niya po yung pinsan ko kung tagasan raw po. Tapos sabi ko, pinsan ko po yan, bakit? Pagkabawa po namin, bigla po siyang umarang ulit, tapos bumunot po ng kutsilyo. Tapos umalis na po kami. Ilang oras ang nakalipas, inutusan daw ang biktima ng kanyang kuya na bumili ulit sa tindahan. Hindi raw niya namalayan na inaabangan na pala siya ng sospek bit-bit ang isang palakol. Biglang po may mampas sa ulo ko. Bumagsak po ako noon, tapos nagdilim po yung paningin ko. At nashock po kami sa lahat ng nangyari na hindi namin inasahan na ganyan yung gagawin ng tao na yon, na nakandusay na lang sa daan yung kapatid namin. Aniya, hindi raw iyon ang unang beses na nanakit ang sospek sa kanilang kaanak. Last year, sinapak niya rin yung kapatid naming isa. Tsaka pinablatter na rin namin yon at tumingi naman ng dispensa. Pinatawad po namin. At biglang inulit niya, kaya ngayon, di namin palalampasin yung ginawa niya talaga. Ayon sa barangay, nagtago raw ang sospek kasunod ng insidente. Nakipagtulungan yung mga kaanak ng suspect na pwede naming i-search yung inuupahan niya. Nakita namin siya sa kisame ng CA pero nakalabas yung paa. Doon na raw pinusasan at inaresto ang sospek. Na-recover sa kanya ang ginamit na palakol. Aminado si alias Zo sa paggamit ng palakol. Nagawa raw niya yon dahil sa galit at paghihiganti raw niya sa pamilya. Itinanggi naman niya ang panunutok ng kutsilyo sa magpinsan. Hindi po totoo yun. Yung? Nilabas ako sila ng kutsilyo. Sinaway ko lang po sila nun. Taka ako kumuha ng palakol. Tapos? Yun, tsaka ako sila pinalakol. Binugbog po ako ng 4 na magkakapatid kaya lang po ako gumante. Kailan kayo sir binugbog? Nung araw din po na yun. Ayon sa barangay, dati nang nasangkot sa ilang insidente ng gulo sa lugar ang sospek. Nakadetain sa Antipolo Police Custodial Facility ang lalaki na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, magiging maayos ang lagay ng ating panahon dito sa Metro Manila ngayong Ash Wednesday. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa NCR sa mga susunod na oras. Kung uulan man, ambon o mahihinang ulan ang mararanasan. Higit namang uulanin ang malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa ilan pang panig ng Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging amihan ng Luzon habang easterly sa Visayas at Mindanao. 15 degrees Celsius ang naitalang minimum temperature sa Baguio City. 15.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 22.3 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang angkas ng isang rider sa karambolan ng 6 na sasakyan sa Mexico, Pampanga. Chris, ano ang nangyari? Connie, isang pick-up na lumihis ng linya ang naging ugat ng karambola. Kita sa kuha ng CCTV ang pagpunta ng pick-up sa kabilang linya at paghagip nito sa kasalubong na motorsiklo sa Barangay Santo Domingo. Sakay ng motorsiklo ang nasawing biktima. 3 iba pa ang sugatan sa aksidente. Dinala sila sa ospital. Base sa investigasyon ng Mexico Police, nakainom ang driver ng pick-up. Nasa kustodiya na siya ng pulisya at maharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide
multiple physical injuries at damage to property. Walang pahayag ang driver. Dito naman sa Pangasinan, patay ang isang binatilyo sa Pusurubyo matapos makuryente habang nanonood ng basketball. Ayon sa pamilya ng binatilyo, nakaupo siya malapit sa poste ng basketball hoop at nanonood ng liga ng Barangay Talugtog. Bigla na lamang daw nakuryente ang biktima nang mapahawak sa poste. Kalaunan, napag-alaman ng mga naroroon na may nabalatang kable at nakadikit sa poste. Tanong ng pamilya ng biktima bakit may live wire doon. Sabi ng pamunuan ng Sangguniang Kabataan na nagpaliga, nasuri nila lahat ng kable sa lugar bago sinimulan ang basketball games. Posible raw na bago ang natuklap na bahagi ng kable ng kuryente na naging sanhi ng insidente. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang chairman ng barangay. Matapos ang nangyari, ininspeksyon ang mga kable ng kuryente sa mismong basketball court. Nagpaabot ng pakikiramay ang konseho ng barangay sa naulilang pamilya. Magbibigay rin daw sila ng tulong pinansyal. Ginarag sa mga simbahang Katoliko ngayong Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Kasabay niyan, hinihikayat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang publiko na mag-digital media fasting sa Lenten season. Balita hatid ni EJ Gomez. Alas 5:30 ng madaling araw, nagsimula ang unang misa sa Baclaran Church o ang National Shrine of Our Mother of Perpetual Help. Dumami ang mga nagsisimba ngayong Ash Wednesday at araw din ng Baclaran. Si John Veer, bumiyahi pa mula Cavite papunta sa Baclaran Church. Hindi raw buo ang araw niya kung hindi dadaan sa simbahan bago pumasok sa trabaho. Dumaan lang po ako to pray lang po. Yun, papunta po ako ng work tapos para po syempre give guidance po kay Lord para to start a better day po. Si Rosita naman na mula sa London, sinusulit daw ang mga panahon niya rito sa Pilipinas, kasama ang lingguhang pagbisita sa Baclaran Church. I live in Cainta, tapos every Wednesday I'm here in Baclaran. Talagang devoted kami kay Mama Mary, no? And then we've been here too long. Maging strong lang tayo and healthy, that's all we want. Pasado alas 7 ng umaga, dumating ang mga tauhan ng Special Weapons and Tactics o SWAT ng Parañaque Police. Nadagdagan din ang mga nakadeploy na pulis sa paligid ng Baclaran Church para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa lugar. Sa isang pahayag, hinihikayat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang publiko na maging aktibo sa prayer, fasting at works of mercy ngayong Holy Season of Lent. Hinihikayat din ng CBCP ang mga mananampalataya na magkaroon ng digital media fasting. Bukod kasi sa food fasting, dapat din daw mag-fasting sa paggamit ng cellphones, social media, streaming, gaming at online entertainment na madalas daw nagpapahina ng anilay interior life. Sa pamamagitan ng paglilimita ng digital consumption, mas mabibigyang oras ng mga tao, sabi ng CBCP, ang pagdarasal, Eucharistic devotion at makabuluhang pakikitungo sa kapwa. Lenten season is for cleansing po ng ating mga sins and mabuti naman po yun. Parang maganda naman pong i-practice natin yun na consider as fasting po natin, not only the food but the spiritual po. Yung fasting sa digital media po. Umaasa naman ang ilang nagtitinda sa paligid ng Baclaran Church sa mas malakas na kita ngayong Lenten season. Sana ngayong Ash Wednesday, gumanda ang kita namin. Pag mahal na araw kasi, lalo yung palaspas, maraming tao. Kaya marami rin kaming benta. Kaya lagi namin pinagdarasal na sana taon-taon ganon. Lahat kami happy. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inararo ng MTV ang 14 na motorsiklo sa kasagsagan ng rush hour sa barangay Tuktukan, Taguig. Nabangga pa nito ang isang kotse. Ayon sa pulisya, 5 ang sugatan sa karambola. Nakalabas na raw sila mula sa ospital. Paliwanag ng driver ng MPV na isang pulis na nakatalaga sa airport na walan umano ng preno ang kanyang sasakyan. Pinalaya na siya matapos makipag-areglo sa mga biktima. Kritikal ang isang binatilyo sa Antipolo City matapos aksidenteng tamaan ng bala ng baril sa ulo. Pinaglaruan daw ng biktima at ng kanyang kaibigan ang napulot nilang baril. Balitang hatid ni EJ Gomez.
Sa kwarto ng bahay na ito, sa Barangay Bagong Nayon sa Antipolo City, nakuha ng mga otoridad ang isang baril na pinaglaruan umano ng 2 binatilyo at aksidenteng naiputok. Ayon sa pulisya, hindi alam ng magkaibigang 16 at 19 anyos na may bala ang 38 caliber na revolver. Ayon po sa ating mga investigador, pinaglaruan po yung baril ng magkaibigan. At pagkahawak po nitong 16 years old na kaibigan nga po, aksidente po itong naitutok sa ulo at naiputok sa kanyang kaibigan. Base sa investigasyon, luma at sira umano ang baril. Baril na pinaglaruan ng 2 bata is galing din po sa mga barkada nila. Dito lang din po sa kanilang barangay. Yung revolver po na yun is loaded po pala siya ng 1 bala. Sa ulo tinamaan ang biktima na isinugod sa ospital. Kritikal ang kanyang kondisyon at kinailangan operahan ayon sa mga kaanak. Kwento ng ina ng biktima na pulot ng magkaibigan ang baril na ginamit. Siyempre, mga bata yan, ma'am, pinaglaruan. Basta alam nila laruan na akala nila hindi pumuputok dahil alam nila sira. Para sa amin, disgrasya dahil kaibigan niya. Hindi po niya kaaway. Kaibigan at ka-close niya po yung gumawa yung bata. Inosente po siya na paglalaro ang ginawa nila. Ang kamalian nila ay baril ang ginawa nilang laruan. Nasa kustodiya na ng DSWD ang 16 anyos na binatilyo. Paalala ng otoridad sa publiko. Sa ating mga kabataan, pag may nakita po tayong baril or napulot or nabigay sa kaibigan, huwag po natin itong paglaruan. Pinakamabuti po is isurrender po natin sa pinakamalapit na police station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas na po ang simula ng Ramadan, ang panahon ng pag-aayuno ng mga Muslim. Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos, ang desisyon ay kasunod ng hindi paglitaw ng buwan sa moon sighting activities na itinakda kagabi sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinakabanal na panahon para sa mga Muslim ang Ramadan. Sa panahong pong yan ay simula sila na nag-aayuno at nag-aalay ng panalangin alinsunod sa mga aral ng Islam. Humihiling na ang ilang transport group ng pansamantalang taas pasahe bunsod ng sunod-sunod na linggong oil price hike. Halos wala na raw kasing mayuwing kita ang ilang tsuper mula sa pamamasada. Balitang hatid ni James Agustin. Maagang namamasada ang jeepney driver na si Rogelio sa rutang Philcoa-Arayat. Ang dating naiuwi niyang 1,000 pisong kita. Malaki na raw ang natapya simula noong nakaraang buwan dahil sa walang pati na taas presyo sa diesel. May mauuwi sana kami na kunyari ang may 200 na dagdag sana sa araw-araw na kita namin. Nababawasan po ngayon kasi nga patuloy yung pagtaas ng ng diesel. Ganyan din ang sentimiento ni Catalino. Kung minsan napupunta lang daw sa diesel at boundary ang perang naipon niya sa buong araw na pamamasada. Sa amin sana ibalik yung dati para naman uwi namin mayroon naman kahit papaano. Pero ngayon wala, hirap na talaga. Hindi lang diesel, maging presyo ng gasolina walang patid ang pagtaas. Kaya ang taxi driver na si Lamberto hirap din. Wala talaga, pahirap talaga sa amin. Pahirap din. Halos doon na napupunta yung kinikita namin. Kaya wala, tsaga na talaga sa biyahe. Ngayong taon, 6 na beses ng sunod-sunod na linggo tumaas ang presyo ng gasolina, habang 7 beses ang diesel. Kaya ang ilang transport group gaya ng Pasang Mazda, humihirit na ng pansamantalang pisong taas pasahe sa jeep. Kung mapagbibigyan, malaking bagay, sabi ng mga jeepney driver. Pabor yun sa amin kasi kami mga pamilyado kami kaya gusto rin namin madagdagan. Mas dabis namin yan kung magdagdag piso sa pamasahe. Kasi sa ngayon sir, wala ba nang magdagdag yung diesel tumataas. Tapos yung boundary pa namin mataas din. Ang mga paserong suki ng jeep naiintindihan naman daw kung sakaling kailangang magtaas pasahe. Pabor naman po. Yun nga po para naman sa mga drivers po yan na mamasahero, lumalaban ng patas. Hayag akong taasan pero dapat yung produkto, mga bilihin, babaan din. Kasi hindi balance Tataas ang pamasahe, tapos ang bilihin, pataas ng pataas din.
Ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, iminumungkahi na magbigay ng fuel subsidy ang pamahalaan. Makikipagpulong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ilang transport group ngayong linggo para pag-usapan ang inihihirit nilang taas pasahe. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Wednesday mga mare at pare! May pahabol Valentine's Day si Danaya Sanya Lopez na tila pa-soft launch sa kanyang mystery guy. Kabilang sa posts ni Sanya sa IG ang may caption na celebrating. Kita sa picture na may suot siyang promise ring na ibinigay raw ni mystery guy. Kita rin sa picture ang wrist ni mystery guy habang nakapatong sa table. Isa lang yan sa mga ipinasilip ni Sanya na highlights ng kanyang Valentine's Day. Pinusuan niya ng kanyang friends at followers. Ngayong February sa Fast Talk with Boy Abunda, nireveal ni Sanya na in a relationship siya. Pero preferred niya raw na wag muna i-introduce sa public ang partner. Almost 1 year ago nang makachikahan ng inyong mare si Sanya sa GMA Integrated News interviews. Inamin niyang nakikipag-date siya pero single ang kanyang status. Mainit na balita, tatakbong presidente ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sinabi yan ng Vice Presidente sa kanyang press conference ngayong umaga. Bago yan, humingi ng tawad si Vice President Duterte sa publiko dahil tinulungan niya raw mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Umalis siya noon bilang bahagi ng gabinete kahit alam daw niyang kapalit nito ay ang impeachment laban sa kanya. Hindi tumanggap ng tanong mula sa media si Vice President Duterte matapos ang kanyang pahayag. Sinusubukan po ng GMA Integrated News na kunin ang reaksyon ng Malacanang sa mga pahayag ni VP Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamarilang isang lalaki sa Lapu-Lapu, Cebu. Cecil, alam na ba ang motibo sa krimen? Rafi, inaalam pa ang motibo lalo't kalilipat lang daw sa Lapu-Lapu City ng biktima mula sa Surigao. Ayon sa pulisya, nagulat na lang daw ang ilang residente ng Barangay Pahak nang makita ang katawan ng lalaki sa likod ng isang tricycle nitong Lunes. May iilan daw sa kanilang nakarinig ng putok ng baril. Nakitaan ng biktima ng 10 tama ng bala sa kanyang katawan. Kumakala pa ng CCTV footage ang mga pulis sa lugar bilang bahagi ng investigasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga kaanak ng 23 anyos na biktima. Patay sa pananambang ang pamangkin ni Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa pulisya, galing Cotabato City at pauwi sa Sharif Agwak ang biktimang si alias Datu Mursid, kapatid niya at isa pang kasama, sakay ng isang multi-purpose vehicle. Isang minivan ang nag-overtake sa kanila at pinaulanan sila ng bala. Naimaneho pa raw ang sasakyan ng mga biktima hanggang sa malapit na Philippine Army checkpoint. Nadala sila sa ospital pero nasawi si alias Datu Mursid. Sugatan naman ang kapatid niya at isa pa nilang kasama. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga salarin. Nitong Enero lang, tinambangan gamit ang rocket-propelled grenade ang sasakyan ni Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Nakaligtas noon ang alkalde. 4 pambangkayang na-recover mula sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan ayon sa Philippine Coast Guard. Dahil dyan, 62 na ang bagong bilang ng nasawi sa trahedya na nangyari nitong Enero. Pinoproseso na ang mga bangkay matapos ma-turn over sa PNP Soco sa Zamboanga City. Nagpapatuloy pa rin ang diving operations para mahanap ang 17 pang nawawala. Sabi ng Department of Transportation kamakailan, overloading at overcapacity ang tinitinang posibleng dahilan ng paglubog ng naturang RoRo vessel. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte.
Pupunta sa the Netherlands ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings para sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang dating Pangulo naman hindi raw dadalo sa pagdinig via video conference ayon sa kanyang abogado. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa February 23, magsisimula ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC para ito sa kinakaharap niyang 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder dahil sa madugong kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Sabi sa GMA Integrated News ng lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi dadalo ang dating Pangulo sa confirmation hearing sa pamamagitan ng video conferencing. Pero nang tanungin kung personal na dadalo ang Pangulo o iwi-waive ba niya ang karapatan, tumanggi na si Kaufman na sagutin ito. Nakahanda namang pumunta sa dahig ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings para personal na saksihan ng confirmation of charges. Kabilang dyan si Shira Escudero, ang kanyang kapatid na tagpo ang nakagapos ang mga paa at kamay at tadtad ng tama ng bala ang bangkay noong 2017 sa kasagsagan ng drug war. Gusto ko pong tumayo sa harap ni Duterte, ipakita sa kanya na totoo ako, totoo kaming mga pamilya. At isa lang po ako sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Libo-libo po kami. Kasama niya ang iba pang kaanak na migrante kaya nasa Europa na. Marami pa raw sanang gusto rin pumunta kung hindi lang limitado ang pondo. Pero higit sa pera, hamon din ang natatanggap umanong banta sa kanilang seguridad. Sa kabila niyan, may mga nakalatag na silang aktibidad gaya ng pagmarcha patungong ICC sa unang araw ng confirmation of charges kasama ng ilang human rights groups sa dahig. May maikli rin silang programa bago pumasok ng ICC para panoorin ang pagdinig. Sa ICC po, para sa amin, ito yung lugar kung saan kami naririnig at nakikita. Samantalang dito po sa Pilipinas, yung mga biktima katulad ni Ephraim, binabaligtad po sila, sinisisi pa kung bakit sila namatay. Ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, 3 oras kada araw lang ang pagdinig bilang pagsasaalang-alang sa kalusugan ni Duterte. Kaya hindi tiyak kung magpipresenta ng testigo ang ICC prosecutors kahit pinayagan na sila ng ICC Pre-Trial Chamber noong nakaraang taon. Kung meron, kabilang sa mahalagang testigong iharap ang mga insider witness. Dati nang napaulat na nagbigay na ng testimonya sa ICC sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas. Pareho silang nagpakilalang naging hitman ng Davao Death Squad. Kapwa nila itinuro si Duterte bilang nag-utos umano ng mga pagpatay. Most usually itong mga insider witness ay kabahagi nung plano, posibleng down the line, lower rank sila, mababa sa hierarchy, pero willing na mag-come forward ngayon. Kaya ito yung uri ng mga witnesses na pwede nating asahan sa ICC. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanindigan ng Office of the Solicitor General na legal ang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court noong March 2025. Bahagi ito ng komento ni Solicitor General Darlene Berberabe sa writ of habeas corpus petition sa Korte Suprema na inihain ng 3 anak ng dating Pangulo. Kinwestiyon ng magkakapatid na Duterte ang pag-aresto sa kanilang ama at nanawagan na siya'y pauwiin na sa Pilipinas. Ayon sa Solgen, ang pag-aresto sa dating Pangulo ay alinsunod sa international law. Gayon din sa Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Iginalang din naman daw ang karapatan ng dating Pangulo dahil sinamahan siya ng kanyang abogado at hindi pinagbawalang bumisita ang kanyang pamilya. Sabi ng Solgen, hindi na maipatupad ang writ of habeas corpus dahil wala na sa Pilipinas ang dating Pangulo. May aktibong partisipasyon din anya ang dating Pangulo sa kanyang depensa sa kasong kinakaharap sa ICC. Indikasyon daw yan na ang legal remedies para sa dating Pangulo ay nasa ICC at wala sa Korte sa Pilipinas. Full of gratitude, si House of Fly star G kanla sa kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kanilang overwhelming love at support. Mas naramdaman daw yan ni G ngayong siya'y solo parent na sa anak na si Caleb at naging maayos ang kanyang sitwasyon. Recently, nag-celebrate ng birthday si G na maladyosa ang atake sa pictorial.
Self-love ang birthday wish ni G sa sarili. Gaya ng love daw niya sa ibang tao, mas gusto ni G na mag-effort sa mga mahal niya sa buhay. Itinuring niya ring tahanan ng kanyang trabaho. Napapanood si G bilang Hana sa GMA Afternoon Prime na House of Lies. My heart is this. Sorry, it's better, it's healing. I wouldn't say na I'm at a place na sobrang 100% ganon. But I have a very faithful God who helps me in my everyday. And I think naman I'm getting stronger every day. Panalo sa round of 32 ng Dubai Tennis Championships si Pinay tennis star Alex Ayala. Nakatapat niya roon si Jasmine Paolini ng Italy na world rank number 8. Nagwagi si Alex sa first set sa score na 6-1. Sa second set naman, mas dumikit pa ang laban at umabot pa sa tie-break. Nakuha rin ito ni Alex sa score na 7-6. Dahil dyan, pasok na siya sa round of 16. Makakalaban naman niya roon si Sorana Cîrstea ng Romania. Sa iba pang balita, nagkaroon ng lava effusion o nagbuga po ng lava ang Bulkang Mayon kagabi. Naitalayan ng PHIVOLCS mula pasado alas 7:30 kagabi at nagtagal ng 1 oras. Nagkaroon din po ng minor strombolian activity o panakanakang maliliit na pagsabog ang bulkan. Nagdulot po yan ng incandescent lava flow, rockfall at pagdaloy ng uson. Sa nakalipas na 24 oras, naitala rin sa Mayon ang 8 volcanic earthquakes at mahigit 3,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 3 ang Mayon. Ibig sabihin po niyan, bawal pasukin ni numan ang 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Viral ang video na yan ng paghawak ng customer sa mga siopaw at hotdog na paninda sa isang convenience store. Binatikos ng mga netizen ang kanyang ginawa. Komento ng ilan, maaaring magdulot ng peligro sa kalusugan ang ginawa ng customer. Ang nasa viral video, kinilalang si Mark Adrian Napiza, sangguniang kabataan chairman sa Santa Cruz, Laguna. Sa ipinost niyang pahayag sa Facebook, inamin niyang hindi nararapat ang ikinilos niya sa video. Naanya'y biro lang at parte ng kanyang video content kasama ang mga kaibigan. Wala rin daw siyang masamang intensyon. Dagdag pa niya, binili niya lahat ng nahawakan niyang siopaw at hotdog. Humingi rin siya ng paumanhin sa pamunuan ng convenience store dahil sa abalang idinulot niya at sa paggawa ng content na walang pahintulot. Handa rin siyang tanggapin ang anumang nararapat na hakbang o gabay mula sa Sangguniang Kabataan, Federasyon at sa DILG. Nababahala ang Department of Foreign Affairs sa pahayag ng Chinese Embassy sa posibleng pagkawala ng milyong-milyong trabaho kapag nasira ang diplomatic relations ng Pilipinas at China. Binigyan naman ng parangal ang 16 na opisyal ng Kalayaan LGU dahil sa naging aksyon nila sa ambasador ng China. Narito po ang aking report. Parangal ang ginawad ng Grupong Akbayan at Atinto Coalition sa tinaguriang Kalayaan 16. Sila ang 16 na opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan na pinagbawalang tumuntong sa China, kabilang ang Hong Kong at Macau. Matapos nilang ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ito pong pagtindig ng ating pong mga kababayan mula po sa Kalayaan, munisipyo ng Kalayaan ay pagpapakita na bilang mga ordinaryong mamamayan, mayroon tayong kapangyarihan to stand up to bullies. Ang Vice Mayor ng Kalayaan na tumanggap sa parangal, umaasang sa halip na maghati, mapag-isa sana ng West Philippine Sea issue ang mga Pilipino. Ang parangal po na ito, higit po sa 16, sa 16, ay parangal po para po sa atin pong bayan, sa atin pong mga magigiting na mamamayan. Walang ibang pwede makapagkaisa sa bawat Pilipino kundi ang West Philippine Sea, ang munisipyo ng Kalayaan, ang Kalayaan Island Group, at ang ating mga magigiting na mamamayan. Sa susunod na civilian mission ng atin ito sa Kalayaan, isa raw sa kanilang isusulong ang pagsuporta sa lokal na pamahalaan ng Kalayaan Municipality. Sa gitna naman ng patuloy na pakikipagsagutan sa mga senador at iba pang opisyal ng Pilipinas, tila nagbabala ang embahada ng China. Sabi ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, ano man daw pinsala sa diplomatic relations ng Pilipinas at China, maaari daw magdulot ng pagkawala ng milyong-milyong trabaho ng mga Pilipino.
Handa raw ba ang mga senador na bayaran ng mga mawawalan ng trabaho? Ang pahayag na ito pinalaga ng Department of Foreign Affairs. Tila daw kasi nagagamit ang economic cooperation ng dalawang bansa para maging leverage o ganti sa issue. Ito'y kahit ayon sa Stratbase, walang basihan ang pahayag ng China dahil limitado nila ang kontribusyon ng China sa investment inflow sa bansa. 3.76% o mahigit 10 billion pesos lang daw ang investment pledge ng China kumpara sa 272 billion pesos na investment pledge na natanggap ng Pilipinas noong nakaraang taon. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na tinututulan lang nila ang pamabastos nila laban sa kanilang bansa sabay giit na tumulong sana ang DFA para rendahan ang ilang individual sa bansa laban sa pagsasalita ng masama kontra China. Ilang linggo nang tinutuligsa ng Chinese Embassy si Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela dahil sa anilay pambabastos kay Chinese President Xi Jinping matapos gamitin ng isang karikature ng Chinese leader. Tugon ni Tariela sa patuloy na pagtuligsa sa kanya ng Chinese Embassy. That means probably I'm effective, right? Because they are zeroing on me being silenced, I guess. Ayon kay Commodore Tariela, susuporta nila ang bagong civilian-led initiative ng atin itong coalition. Paniwala ng tagapagsalita ng Coast Guard, isa sa kinakatakot ng China ang pagdami ng mga civilian-led initiative para patuloy na pag-usapan ang West Philippine issue. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago makalabas ng bansa, kailangan muna raw pahintulutan ng korte si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ayon sa Bureau of Immigration, sa kaso ni Bunoan, kailangan muna siyang ma-issuehan ng allowed departure order. Kabilang si Bunoan sa 5 inilagay sa precautionary hold departure order nitong Lunes. Base po yan sa utos ng Manila Regional Trial Court, Branch 52. Bago pa yan, sinabi ni Bunoan na pinayagan umano siya ng Department of Justice na pumunta sa Amerika kung nasaan ang asawa niyang nagpapagamot. Wala pang kumpirmasyon dito ang DOJ. Ang isa pang isinailalim sa precautionary HDO na si Senador Jinggoy Estrada, kukonsulta raw muna sa mga abogado niya bago magbigay ng pahayag kaugnay nito. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang Mongolian na nag-aaral maging piloto sa Zambales dahil umano sa pang-espiya. Ayon sa official intelligence information, habang nagsasagawa ng flight exercises, kinuhanan ng dayuhan ng larawan ng Iba Airport at Palawig River. Dinala sa Bureau of Immigration ng Mongolian para iproseso ang kanyang deportation. Wala siyang pahayag. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, itinago ng dayuhan ang military background at service sa People's Liberation Army ng China. Meron din daw siyang jet fighter license mula sa PLA Air Force Aviation Authority University. Hindi din daw ayon ang ginawa ng dayuhan sa kanyang layunin sa bansa. Sabi ni Año, maaari namang makapag-aral sa Pilipinas sa mga dayuhan basta't maging transparent at naaayon sa batas ng bansa. Arestado ang 2 Chinese national na nangidnap umano sa isang babae sa Quezon City. Ayon sa NBI, humingi ng tulong sa kanila ang kasintahan ng biktimang Chinese national din nang manghingi umano ng ransom ng 500,000 pesos ang mga suspect. Sa isinagawang entrapment operation, na-rescue ng mga otoridad ang biktima. Napag-alaman din ng NBI na nakakuha pa umano ng mahigit 800,000 pesos sa mga suspect mula sa biktima. Walang pahayag ang mga suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. Halos 41 bilyong pisong halaga ng shabu ang nabisto at naharang sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon po sa Bureau of Customs, NAIA, nadiskubre yan sa carry-on baggage ng isang dumating na pasahero. Na-recover ang droga na nakabalot sa plastic at carbon paper na isinilid sa dekahoy na libro. Aabot sa 6,000 gramo ng shabu ang nasabat. Hindi tinukoy ang pagkakakilanlan o pinagmulang bansa ng inarestong pasahero. Nabusog sa entertainment ang mga nanood sa isang traditional na karera sa England. Yan ang sikat na pancake race sa London. Pabilisan at pagalingan sa pag-flip ng pancake ang mga kalahok. Kaiba sa karaniwan at leisure wear, formal regalia at animal costumes ang suot ng mga luphok. Ang premyo sa mga nagwagi, trophy at kawali. Tinatawag din na Shrove Tuesday ang pancake race. Ginagawa yan taon-taon isang araw bago ang Ash Wednesday.
Hindi pa rin natutunto ng Department of the Interior and Local Government ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Sinabi yan ni Interior Secretary John Vic Remulla sa kanyang panayam sa Super Radio DZBB. 10 lugar daw ang kanilang pinuntahan nitong nakaraang linggo pero hindi naharap doon si Ang. Magpapatuloy pa rin naman daw sila sa paghahanap sa negosyante na 1 buwan nang tinutugis ng mga otoridad. Para sa mga kaso niya may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Nitong nakaraang linggo lang nang itaas ng DILG sa 20 million pesos ang reward money para sa makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakaaresto kay Ang. Humiling na rin ang gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol na maglabas ng red notice para kay Ang. Hindi raw ang Department of the Interior and Local Government ang nangunguna sa pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico, kundi ang Department of Foreign Affairs. Sinabi yan ni DILG Secretary John Vic Remulla sa panayam ng Super Radio DZBB. DFA rin daw dapat ang tanungin tungkol sa pakikipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o Interpol para matunton si Ko. Sagot naman ng DFA, ang pagpapauwi kay Ko ay nangangailangan ng koordinasyon at judicial process, lalo na ang pakikipag-ugnayan sa Interpol. Whole of government approach din anila ang kailangan. Taliwas sa sinabi ni Remulla na DFA lang ang responsable sa pagpapauwi kay Ko. Nauna nang sinabi ng National Bureau of Investigation na hinihintay na lamang nila ang desisyon ng Interpol sa Red Notice application para kay Ko. Wanted si Ko para sa mga kasong graft and malversation kaugnay sa substandard flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Dati nang itinanggi ni Ko ang mga akusasyon. Naudlot ang tangkang panloloob sa isang pawn shop sa Silang Cavite nang tumunog ang alarm system nito. Tukoy na rin ang salarin kung paano siya nakilala sa balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Nabulabog ang mga naninirahan sa tabi ng pawn shop na ito sa isang barangay sa Silang Cavite nang biglang tumunog ang alarm system nito. Dumating ang mga pulis. At nang mapasok na nila ang establishmento, tumambad sa kanila ang butas ng bubungan ng sanlaan. Sa kisame, nagkalat ang mga ebidensya ng nangyaring krimen. Nung natungkab niya yung portion ng bubong, nakapasok siya sa may ibabaw ng kisame, parang meron siya kasing attic. And then na-activate yung alarm system nung pawn shop. Umingay, pag-alarma nung alarm system niya, nakot yung attention nitong mga vendor sa labas. So naitawag sa ating kapulisan. Hindi nakababa sa mismong sanlaan ang suspect mula sa kisame, kaya hindi ito nakuna ng CCTV. Nung nag-iingayan na yung mga tao sa labas, itong ating suspect tumalon na rin sa likod din, sa likod ng building. Wala namang nanakaw dito sa pawn shop, walang items or valuables na nawala. Pinakaunti ng branch manager. Bukod sa Plais at Barreta de Cabra, naiwan sa crime scene ang isang pares ng tsinelas. Pag-aari umano ito ng suspect na subject na ng manhunt operation. May witness tayo na nakita na na-identify niya na yung tako na nananakbo, nakahubad at yapak, walang tsinelas. Ngayon, kilala niya rin yung tao, taga-Rolante sa area ron. Mga mga identified na mga magnanakaw din sa lugar na labas-masok na rin. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nauwi sa pananaksak ang alitan ng 2 estudyante sa Florida Blanca, Pampanga. Base sa investigasyon ng pulisya, nagkapikunan umano ang dalawa habang nasa isang school activity hanggang magkahamunan ng suntukan. Naawat naman sila pero kumuha ng panaksak ang 16 na taong gulang na estudyante at sinaksak ang biktima. Nadala pa sa ospital ang biktimang 15 taong gulang pero binawian siya ng buhay. Inireport ang insidente sa Municipal Social Welfare and Development at maharap sa reklamong homicide ang nanaksak na estudyante. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag, pati na ang kaanak ng biktima at pamunuan ng paaralan. Halos 9 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Panglao, Bohol.
2 lalaki ang naaresto sa ikinasang bypass operation sa Barangay Libaong. Nasamsam sa kanila ang mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu, 1 baril, magasin, mga bala at marked money na ginamit sa operasyon. Nahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms and ammunition. Wala silang pahayag. Samantala, muli pong kinilala ang galing at husay ng kapuso broadcast journalist na si Jessica Soho. Isa siya sa People of the Year 2026 awardees ng lifestyle and fashion magazine na People Asia. Balitang hatid ni Athena Imperial. Please welcome our beloved kapuso, Jessica Soho. Ginawaran ng People Asia Magazine ang multi-awarded broadcast journalist ng Kapuso Network na si Jessica Soho bilang isa sa People of the Year 2026, kabilang si Soho sa 13 awardees na nangunguna sa kani-kanilang mga larangan at advokasya. Kinilala ang kanyang husay sa periodismo sa mahigit 40 taon niyang pag-uulat at pagsisiyasat ng mga napapanahong isyu ng lipunan. Salamat, but it's also humbling kasi this adds more pressure sa trabaho to keep doing the best that you can. Mahirap na nga as it is. Tapos with all of this recognition, parang nadadagdagan din yung responsibilidad ko. So but I'm happy to receive it. It's a very special award. Thank you to People Asia para sa espesyal na recognition na ito. Asahan pa raw ang patuloy na serbisyong totoo ni Soho sa pamamagitan ng responsableng pamamahayag. Marami pa tayong dapat ibunyag siguro at nag-aantay pa rin ang taong bayan ng mga sagot sa napakaraming mga tanong nila at kailangan din ma-address yung galit ng bayan dito sa mga nangyayari. Kasi humihirap ang buhay pero parang dumadami rin yung mga kurakot. Sa pagbabalita naman sa digital platform, may paalala ang veteran journalist tungkol sa pagpapalaganap ng accurate at verified information. Ang importante pa rin, ang laban pa rin sa content pagalingan pa rin ng content, di ba? And sa pag-produce ng content, diyan naman pumapasok yung values natin as journalists. Yung mga itinuro sa atin sa eskwela at kahit sa newsroom, kailangan panghawakan natin yon. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinihikayat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang mga Katoliko na mag-digital fasting o limitahan ang paggamit ng social media ngayong Kwaresma. Ang sabi kaya ng netizens dyan, para kay Samuel Canua Sato, pwede rin namang gamitin ang social media for spiritual purposes. Hindi rin man daw negatibo agad ang paggamit ng social media, kailangan lang maging responsable. Agree naman si Jonathan Oka sa digital fasting para raw makapag-detoxify ang lahat sa digital world at mas mapatibay ang social connection. Hindi naman agree dyan si Maricel Moral dahil malaki raw ang maitutulong nito tulad noong pandemic na may online mass. Yan, mga kapuso, makisali rin po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali at Newscoop. Hulikam sa Barangay Maa sa Davao City, pinasok na lalaking yan ang isang coffee shop sa pamamagitan ng paglusot sa glass window. Tsaka niya sinipat ang loob ng shop hanggang sa matangay niya ang akahan na may lamang pera at gadgets. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaki na nagtungo sa kalsada kung saan may naghihintay na motorcycle rider na kasabwat niya pala. Tsaka tumakas sila. Tinatayang nasa 50,000 pesos nakita ng shop ang nalimas ng mga suspect. Mga tablet naman ng mga gadgets na nanakaw. Patuloy ang investigasyon. Yes, Connie, mahigit 2 taon nga bago ang 2028 presidential elections ay nagdeklara na nga ng intensyon si Vice President Sara Duterte ng pagtakbo sa pagkapangulo. Inanunsyo yan ng Vice Presidente sa kanyang kauna-unahang press conference ngayong taong ito. At 1 linggo yan bago ang confirmation hearing ng kasong Crimes Against Humanity ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa gitna rin ito ng bagong impeachment complaints na kinakaharap niya sa Kamara ayon kay VP
Sara, kinailangan niya ng 47 taon para maintindihan na ang kanyang buhay ay hindi lang para sa kanya at hindi rin para mabuhay na hinahabol ang kasiyahan. Hindi na rin daw niya kinaya na maging bahagi pa ng 2025 national budget kaya kumalas siya sa gabinete kahit alam na niya ang kapalit nito ay ang kanyang impeachment. Humingi rin siya ng tawad na hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon, pati naan niya sa lantarang pang-aabuso sa mga institusyon dahil sa interes ng mga politiko. Humingi rin siya ng tawad na patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin habang kapos naman ang kita ng mamamayan, pati na ang kulang at hindi maayos na healthcare system at ang mataas umanong krimen sa lipunan. Inihingi rin niya ng tawad ang walang malinaw umano at kawalan-an niya ng independent foreign policy ng bansa na naiipit sa tunggalian ng superpowers na China at Amerika. Narito po ang bahagi ng pahayag ni VP Sara. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Connie, marami pa sanang tanong tayo, no? Gayon din yung ibang kasamahan natin sa media patungkol nga sa kanyang desisyon, pero matapos yung kanyang talumpati ay lumabas na ng bulwagang ito si Vice President Sara Duterte at hindi na nga tumanggap ng anumang mga tanong. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala, ngayon pong Love Month, truly inspiring ang love story ng isang couple sa Plaridel, Bulacan. Isinasabuhay nila ang katagang in sickness and in health. Heto ang videong kukurot sa inyong mga puso. Mama, sakit ka ni Daddy. Kain ng dates, ng chocolate. Nakahiga sa kama si Tatay Jonel Ramos, isa pong stroke patient. Ipinatawag niya ang misis dahil masakit daw ang tiyan. Pero ang eksena, maghahatid pala ng butterflies in the stomach sa kanyang misis. Nang alisin kasi ang kumot, abay may tinatago palang flower si Tatay Jonel. Pakilig kay Nanay Mira nitong araw ng mga puso. Limitado ang kilos ni tatay dahil sa kondisyon, kaya ipinabili niya ang surprise sa kanyang anak. Mahigit 600,000 netizens ang pumuso at naantig sa kwento. Sending healing prayers po sa inyo, Tatay Jonel, at kayo ay trending! Ang sweet naman. True love. Oo nga. At ito po ang Balitang Hari. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cizor. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.